Mayong buntag, Mindanao, mayong buntag mga igsoon. Murag nagbalita ni sa ano ba sa Mindanao One. I'm so blessed na gitagaan ang putang privilege sa Ginoo nga makapaminaw sa mga pulong. At the same time, I'm so blessed na gamiton sa Ginoo karon adlaw to share with you with our continuation sa atong series karon. So, kumusta ang inyong simana? Okay lang ba yung simana? Ako ninot yung simana kay natumba ko sa motor. Kaya na siya, buwit gihapon ko. Kaya na sila dili pwede mabawasan ang cute sa kalibutan. So, buwan lang sa akin. Panuhot lang sa. So, motor sakit-sakit po na kung ano po kay. Wala problema ang sakit bitaw nga matumba ka, wala problema na. Ang problema ang sakit kanang katawhan ka ilig matumba ka sa motor. Kaya kabalo jud ko katong mga tao naglantaw dito nakakita, katawo gito sila. Kay gamay kay ang motor, dako kay ang pasahero. So anyway, I'm so blessed na we're going to continue sa atong series karon. So ang atong time is already 8:25 in the morning. So we'll continue sa atong series. Last Sunday, if you still remember sa atong topic last Sunday, remember ba mo? Sa atong topic last Sunday, sa minefield, sa to ba? Stop grabbing. So kung na may order bitaw, ayan din sa Grab. Tama ba? Sa Panda lang. Okay. Mura po kung Panda mo. Ginawa yun, kaya mo ba? So, stop grabbing. As I understand the message last Sunday, namangoy ka na bitang naandan ta sa gamay pa nga kung say gusto nato dapat makuha gid nato dayon. So bahala gid natin matapakan nga tao, bahala natin masakitan nga tao, basta kay makuha nato sa atong gusto. So na ay advantage na pwede disadvantage pod kay possible nga makapasakit ka sa ubang tao nga ikaw ra makapahimulos sa gusto nimo, di ba? So I hope nga na masabtan nato na kay isa na sa mga landmine sa atong family nga mo pud na ang mo destroy sa future sa mga bata, future sa pamilya, o future po sa mga magtiayon. At the same time, future po sa tuwa, sa atong tanan, individual. So as we continue sa atong Minefield series today, we're going to discuss this very important matter. E mura po sa continuation po sa stop grabbing ba. So nindot kaayo din siya nga topic, and I hope nga kanatawagan ni ma-enlighten ta. Kaya I know nga kitang tanan na kita inanay klase nga attitude. And then bantayanan nato ni kay mo ni siya ang mo-destroy sa tuwa as a person, as an individual, and as a Christian. Mo ni siya ang mo-destroy sa tuwa, mo-destroy sa atong testimony, mo-destroy sa mga tao na nakakita sa tuwa, possible maka-destroy sa atong relationship. Kay usahay nito dito to bantayan ni ba nga naa tay inanay klase nga disease. Ya dagdagan ta disease nga nabala na no. Usa to na gani excusitis, mga sakit na ba? Excusitis. Number 2, immediatitis. Sa pwede naman yun? Identititis. Hanap kini mga tis ba no? Maritis. Apil ba? Wala, sorry. Wala apil ang maritis. Dili na siya sakit sa tuhod. Sakit na siya sa baba. Ang maritis. So anyway, we're going to continue sa series. Ang itong topic karon sa about entitlement. Yan. Usay ba sa mo taning entitlement? So, daghan gatag mga bago nga mga words or sa dictionary. Nadungan ka ng atong dictionary natin mga tis, daghan gatag mga tis kani or sa gitawag nato ni nga klase nga sakit nga enteltilitis. Yan, klase nga sakit. Usa ni sa klase nga sakit. Yan. Enteltilitis, it is a spiritual disease in which an individual believes that privilege are rights and benefits are to be expected as a matter of right. Daghan ni tapos ato karon tama sa atong panggobyerno, di ba? Usahay nahimo na nilang kanang naging entitled na sa tungod kay na ako ni nga position, ako ang magbuot, di ba? Kay ako na gud ni. So ako ang magbuot. Even sa family kay ako ang magulang sa ako sa pamilya, ako may kinanggulangan. So pwede kong mahimong entitled sa akong familya, ako may kinamgulangan, akong mga manghod, muna akong subuon. Ang nasugo ba yapon? Pero gamugod yung pong nawang ining subuon. O gana ba? Dahil klase nga entitlement pagod, for example, inani, daghan mga tao karon nagiluganay sa titulo, sa lote, sa mga pamilya. Na-remember na ko dati, na ayaw sa pamilya, grabe nag-away mga igsoon. Nag-away yun, tungod sa lote, nga gibilin sa ilang papa.
naanay attorney, yung isang attorney nga dili di pwede ibaligyan ni. Kay dili mo sugot ay yung papa nga ibaligyan ni. Nasuko ang ison kinabugulangan dili pwede ako magbuot kay ako'y kinabugulangan. Di ba nasunod ang entitlement? Dili dapat ako kay ako'y kinamaguran. Ako ang palangga ni papa. Namata na ko lang mama. Ako ang palangga ni papa. So nasuko bisa nag-away na sila, magkinibasay na, magkinatyanay na. Ang ending, ingon ng attorney, ingon yung papa nga dili na siya pwede ibaligya. So kung sila yun, kinano man attorney na, di na pwede ibaligya para mabahin na. Kaya dili manggod ni inyo ha. Alright, kaya siya. So pwede na pwede nyo i-edit po nga sa ano, pwede na siya i-edit kung medyo corny kayo, ganahan mo kung maisgod mo ng corny. So dagang klase na naman, pinatyanan tungod sa magiging entitlement nga ang butang sa kalibutan, dili man ni atua. Amen ba? Agree ba mo? Usahay, di ba? Kan sa cellphone, sa gadgets, sa mga gamit. Sa for example, kami sa balay. Ang mabuli problema yun, bagong sakyanan. Patigas gamay. Ay, yung kapag mag-gas-gas. Di ba? Ay, yung pagtaro na hinay-hinay. Usahay, ang entitlement mo, may mo siyang idolism. Nag-gets niyo ang point? Pag once galing nga, muraog ka ng masuko na ka, na entitlement na. Nag-expect mo ka ng imuha ni, dili ni imuha sa Ginoo ni. Di ba? Kung may mabot man ang panahon nga bawiyon sa Ginoo, little bit. Na-remember na ko, kini si Brother Denmark, katong nibisita na din sa itong GLC, yung wife, nabanggaan nilang sakyanan sa likod. Bangga din ka ng nalumping yun ba? Then, nag-post nila, abot nakikita mo to sa post nila nga, wapo ka ilang respond sa nga, wala may butang nga amuha sa Ginoo man. Kung bawiyon sa Ginoo mo sakyanan, wala may mahimo. Kung maguba man ang among sakyanan na banggaan man, I know that God will provide. Kaya dili maguni amuha. So possible, kung himo sila entitled, pwede sila masuko. Tapos to, pwede sila manok, dili. Ato na sa police station. Kaya walay tanong, police station ta. Di ba inana ang atong reaction dayon. Kaya nagtuo mang butang nga atuwa ang mga butang. Usay dito dati, ako dati inana, di ko dati grabe ko entitled. Nga expect ko, for example, may mga churches, may mga churches karon nagbulag-bulag na tungod sa entitlement. Dili kay ako may nag-donate ana, dapat ko ang VIP, di ba? Pag kisa to nag-donate mo to VIP. Kung kisa pag ito nagpalit mo to VVIP. So daghan kayo og kanang entitlement sa kalibutan, nag-expect sila, and then they think nga ang mga butang nga naa sa ilaha karon ilaha gid na. Tanang butang nasa tuwa mga igsoon, dili gid na ako sa Ginoo gid na. Even ganit sa mga anak, mga bata, usay entitled kay ginikanan, pag nani jud muna daghan kay sa Korea, sa Korea o Japan, daghan kay mga naga-suicide nga mga estudyante. Kay grabe ka entitled sa ilang mga ginikanan nila nga dapat inani jud ka, dapat inani grade di mo. So nakalimtan sa mga ginikanan ba, wala nila nabalaan nga you're only a steward. Ang imuha lang is ampingan nimo, i-train ang bata nga mugda ko siya nga makailapod sa Ginoo, may gugma sa Ginoo. But we are not entitled nga dapat imani buhaton nimo. So bata yung taon luwi kayo sa Islamic study. So nabagsak mo na failure sa exam. Ano tabo nag-suicide. Kaya nag-expect ang ginikanan nga dapat inani ka. Wala may problema, wala dautan. Pero kung naging sobra na ka, kahigpit nga wala na jud kay kanang wala na freedom ang imong anak. Sana is entitled niya. So it is a kind of disease mga igsoon. So unsay mga sintomas? Natay mga sintomas. Bisag na kani nga sintomas ay pa-check na gyud ni siya sa vulcanizing shock. Okay. Symptoms. Unsay mga symptoms? Number 1 is no participation in chores. For example, ang react na si Kwan. Nakay gusto i-point out, nakay gusto ipagawa sa imong ibate, okay ra po. Nata karon sa face to face, joke lang. So, no participation in chores kay title lang kita nga. So ako ba ako ba yung nagluto karon? Dapat kamo ang maglugas. Ako ba yung nagpalit ba sa pagkaon? Ako dili ba yung inanagi sa tinod lang kanang kung ako pa mo palit og pagkaon, ay sunod mas do ay kanang lutuonon, ako po nang muluto. Pero kaya ako rin po nang manghugas. Kaya ako rin po nang mukhaon po, wala akong pinahin. Di ba, kanang bitang pag naibatot ako may muluto, dili ko maguna-una kung mo participate ka, mugas ka, okay, pag wala okay na po. Nausahay bitang inanatang kasi galing na to ba. So number 1 is not thankful. Ano, pasalamat mo ko nga. Muhatag siya hatag di ba? Di kay pasalamat pasalamat. The next is rules don't apply. May mga rules na to. Number 1 sa rules na to sa government. Kani, kuhaan kita ni, guilty tani, jaywalking. Katawa mo no. Jaywalking, nagi pedestrian mo, agi dito sa pedestrian. Kabantay mo kanang itong
Gani ha, pedestrian na gani ha, nagulat ko sa pedestrian. So dapat kinahanglan mo, agi ka sa pedestrian mo, pedestrian ko ba? Pati nga nakuban ko, like, pedestrian mo anak, kaya mo anak dito dayo, padulong dito, so di ka pa lumari sa pedestrian. Pero kabon mo sa Japan, grabe sila ka-disiplinado dito sa Japan. Kung nag-ato mo sa Japan, makabulong ato yung Japan. Japan surplus din na sa unahan. Japan ba? Sa Japan, disiplinado kayo dito. Ang mga driver, pag makakita na sila nga naay mo tabok na sa pedestrian, hini-hini na gid na sila. Hini na gid na sila. Tapos pedestrian gid na sila yun, tabok yun. Pero sa Philippines, di ba? Nga uban magiging color blind pag yun ang mga driver. Sa nga red na pero yellow gyapon sila, green gyapon sa pananaw nila, diretso gyapon mo to nga si tawag si TTM mo nya manawag kita kang kandugan. So ina na ba? So next is laziness, kaning pagkatapunan. I want it now, yan, pagiging entitled yan. I want it now, gusto ko karon dayon. And I want it because everyone else has it. Gusto na ko ni kaya uban nahapon, inabtayanan na to na. Next, sa pa, nawala man. Ay, di siya mag-touch. Sige lang. I expect others to fix my problems. Kani mabantayan ako ni, kanang ito na yung mga nagatampo bitaw. So, tungod silang pagtampo nila, nag-expect ilang mga friends nga tabangan sila. So, mas damo na nung nagtampo, kaya may problema. Gusto nila tabangan silang friends, pero wala tabang. So, naging entitled sila. Nagkatabang ba ko sa inyo ha, naghahatag sa panginhanglan ninyo. Yung karon di ko tabangan niyo sa problema. Diba? Entitlement na siya. Next. So what we think we are entitled to. So what we think we are entitled to, inheritance ka na, problema yun ang inheritance. Ano sa kami ito kay naman ni Yuta sa Cotabato, so nagbahin-bahin na. So kay para kanang so mga lagi usahay lagi kanang tungod kay naa sila katungod, they are entitled tungod kay akong mamat, isa pod sa anak ani. So pwede na mo ibaligya na. So inana ba o sige, baligyan na ninyo. Kami na po nagpalit, mag-relatives po nagpalit. Kaya sayang kayo man good nga paliton siya ba niya. Lahi bitaw makapalit bitaw. So masagulan sa gili lahi ng pamilya. So lahi kayo. So mo nagibahin-bahin na dote sa maayo nga pamaagi. So okay ra po. Hindi na magsinamok na yung mga outsiders. So grabe yun. Number 2 is kani entitled taning high paying job. Sa nga kaning pinitig na madunggan ako before sa mga people before sa lain nga church nga pastor kinahanglan jud ko og dako nga gasweldo kay non man dapat ihawd dabi kay ko maayo ba ko sa akong performance dapat gid mutaas na gid akong sweldo ba nagademand ta anak. Number 2 is promotion, so bonus dugaya sa bonus na sa bulan karon July, August, September, October, November, December ay 5 ka bulan na lang. So 5 ka bulan na lang, bonus na. So ba gusto ko promotion, di ba? Di bali na ang promotion mga igsoon, importante nga nakita ni Lord nga nagatrabaho ka para sa iya. So di bali na ang promotion. Pag daghang mga tao inana because they are entitled. Number 2 is happy, a trouble-free life. Gusto nila walay kagubot sa ilang kinabuhi. Di ba? Happiness, free and fast wifi. Di ba? Makakita ko ano mga Kristohanon pag yun, mga anak sa Ginoo, mga igsoon. So mag-post dito sa Facebook, "Oy Globe, kumusta man? Kamusta mo manirado?" Di ba na mga post bakit itong kay demand lagi ta. But imagine, we have a privilege lang na makagamit ng wifi sa tinuod lang. Tama ba? So kita mo reklamo sa wifi nga nulag. Pero sa unang panahon, wala may problema sa Ang problema na to, mahurot ang load. Di ba? Next is latest tech gadget. Gusto na ka ng karong dayo, dapat makapalit mo mga bagong kada ba karon sa latest karon nga iPhone 16, nakapalit na kung 20. 20, kay 20 man nakabutang dito, Tecno Pro 20. So, gusto na to karon ng bagong cellphone. Number 2, travel, dapat makapag-travel ta around the world. Gusto to maka-travel na natoy pinsan nga single pod, magkaedad ra pod may babae. Gusto niya kanang sige travel mato siya. Nagini kami nga concert karon sa Hillsong London sa itong isa sa Bulacan mo siguro to. Basta something somewhere in Luzon. So gusto siya mag-travel good. Diba kasi siyempre single so makapag-travel ka, so makabuti sa gusto nimo. Number 9, sa mga single, gusto na to magkaroon ng partner. Dapat now, Lord, please now, babalik na biya ka. Number 10 is happy family. So what we think we are entitled to, asa ka din. So atong message karon, beware of
entitlement. Sa ang solusyon? Be grateful. Grateful ba ka sa mga butangan na sa tuwa karon? Or basing nag-expect ka na more sa imong life, so wala nimo nakita kung saan naa sa imong karon? Kabalo mo kami before sa una, ginatuluan gyud nga may mong kontento gyud, may ko mapasalamaton ko sa inaa sa imong tubangan. Ako dati sa gamay pa ko makigbaylo jud kog mais ka kanon, kanang yellow corn bitaw so. Ilayan mi kinasay kauno ng yellow corn ba kay gaspang man sa mga balas po ba. Pero lamig yun siya ang yellow corn. So, may yellow po ang imuhang teeth. So, we need to be grateful. What it mean be grateful, mga igsoon? Gratefulness is the attitude of the heart. Kanang kinaiya gini sa kasing-kasing ba? Nga dili ka, kanang usay nakita nimo sa mga butang nga nakapalibot sa imuha. Kanang grateful ka kung saan naa sa imuha. Dili pod ka kabalo mo reklamo, dili ka kabalo mahimo kang kontento sa kinabuhi, dili ka entitled nga Lord gusto ko karon dayon ay kausaban sa akong kinabuhi. Gusto na to usay bitaw mo ni common problem karon sa mga Christian. Ang Ginoo murag nahimo na siyang Jenny. Nahimo na siyang Santa Claus. Kung saang wish niya na karon dapat Lord dapat karon dayon madawat dayon nako. Inaana ang mga Kristohanon karon. Pero dili tanan, dili pod ni kamo ha. Katong wala karon. Naapil na naman sila. So, it is a gratitude, it is an attitude of the heart, and thankfulness is the expression of that gratitude. So, mga igsoon, kung saan refuge sa being entitled, learn to be, what? Learn to be grateful. Mapasalamaton ka. That's why, natin solusyon, ana. So, I use this method, CPR. Kapag naman CPR, natin nursing, natin nurse din. CPR, di ba? CPR, pagka-ihiyon ka, matugaw, CR dito dahil sorry na, namo BP. So CPR, diba, pag once ganay malumos, di ba tabangan, tudluan niya ano di siya daw. So upo siya 30 times, di ba? Pag ang tao nalumos 30 times, imong i-push yun. Yan, push, gini mo na. So sige, push mo, masakitan ka ba? Masakitan tong, yan, masakitan bitaw. Manusan yung mga butang sa kinabig ito, ginapugos na to. Muna masakitan ka. Alright. Kaya ba? Pakidit lang kung medyo corny siya. So, CPR ginagamit din siya pag ang tao ganin nalumos na. So, kung ikaw nalumos na ka sa pagiging entitled, so kinahanglan ka ang CPR. Number 1, the letter C, game mo ang word, acronym word, ang letter C means count blessing. Don't compare. Ang letter P, positive perspective. And letter R, recipient of grace. We don't deserve. Okay? Grace that don't deserve. So, ang pagiging grateful mga igsoon, attitude na sa kasi attitude dato na. So whatever circumstances sa atong kinabuhi na to, we learn to be content and we learn to be grateful. Dili ta entitled kung saan gusto nato dapat mo dayon. Na-remember na ko dati nga story kani ko sa kalalaki before ko ma-proceed. Naka-remember sa kalalaki nga sige sa reklamo gyud kay gamay ka ilahang balay. Gamay ka ilang balay niya, daghan silang pamilya ba? Ya pag mga tulog sila, o ba naglingkod, o ba nagtindog na ba? Pati sa una nga nahiwan sa una. Ako nakatry ko gusto nga magtindog yun, hihigtan lang ko. Ano hihigtan na bitaw? Tulog yung kay siyempre bata, hingatulgon kay kiyat man ini kahapon. So hingatulgon gyud basta kay maana lang gyud, mahikot lang gyud may, makatulog naman pud may. So inana sitwasyon sa ilahang pamilya. So luoy gyud kay gyud grabe gyud ana siya nga Lord, kapoy na gyud kaayo, saan man ako ni? Guot gyud kay ni sa balay. So niadto sa iyahang master, naman siya master. Master, kanang unsa ni problema nimo kanang kapoy na gyud kaayo ba? Gusto na ko mamatay, tay. Nag-echo siya kay namo gud ang video sa lalong sa bukid ba. So medyo magkuan siya. Nag-gets ninyo. So ana siya nga gusto na ko mamatay, tay. So ngano man siya problema nimo guot kay sa balay. Kinama sa bukid ko ilayo ba? Yang kamera man ko na sila lalong so medyo mag-echo gid siya. So nga uno si problema day guot kay sa balay, di ko katulog og tarong sa among kaayo kay guot gyud kay among balay. So nga sa may problema ana, gusto na gyud ko kanang komportable kung di na gyud ni mahimo, wala gyud mahimo, gusto na ko mamatay. So ingon ko yung master di nana na buhat nimo. Naaba kay baboy sa inyong balay? Ay sa inyong naba kay baboy, kababoyan, sa kana, pila ka buok, 5. Sige, isulod sa inyong balay. So, isulod sa inyong balay, guot na gani, kayo master, pasulod pag mong baboy, pasulod lang, siyempre master. To, nalang po siya, pasulod ko ng baboy, murag na ikaguol, nakakasuko, bitaw nga,
pasulod niyang baboy. So expected din mo usay baho sa baboy. Baho gid kay siya ama niya. Usay tingog sa baboy. Oink oink ano ba kusog mo muli kaw litson hindi mo mo tingog sa baboy. Di ba imagine ha, guop na kay ilahang balay plus dapat lima ka buok baboy. Samot yun kasamo, tama? Saba pa kay baboy, baho pa yun, pakauno pa anak ni bukaon ng mga baboy. Saba yun kaayo. So imagine mo, so pag-abot niya, grabe yun, murag burnout na din siya ba? At bagay siya ang master. O nag yun, guot na yun magsamot. Gusto kong matay. So nga, mao ba? Iyan ang master, mao ba? Napatay ka ng kandingan sa inyo. Master, pinakabuk tulo. Sige, isunod na lang po ang tulo ka kanding. So ha? Nahanap, imagine ang kanding, sa tingong sa kanding. Saba na kayo na no, labinan ka ng gutumon sila, saba dyan kayo ng kanding. So imagine nyo na, so napay tayo nga, napay dumi nga, mura po siya o ka ng, di ba, mura julin. Di ba, kung mugahay na, pag matamakan mo, pwede ka ma-slide. Ay, pwede ba? So imagine na anay ba, pila ka baboy? 5. Plus kanding, pila ka buhok? 3. So nisamot yun ka, kasamok yun ang sulod sa balay. Imagine daghan na ka sila, plus napay kanding, plus napay baboy. So nibalik mo sa saying, master, wala yun, hindi na dyan ko master. Wala na dyan ko yung mahimuan ni master. Sa nga amo ba? Sige, napakay manukan sa inyong balay. Master, pila ka buhok? Pulo ka buhok. Siso na po ang pulo ka manok. Master, naman sa naman di lang yung makaya gani ang baboy o kanding. Plus na pag manok, siyempre master, tulong po siya. So gisulod niya ang pulo ko manok. Sipin mo sa manok? Di ba? Very good kayo mga children. So, imagine na pila ka buhok manok? Pulo. Pila ka buhok kanding? 3. Pila ka buhok baboy? 5. Imagine. Inanay yung kahimtang sulod sa balay. Yung gamay kay ilahang balay. Bali sa master, wala naging master, wala ko yung mahimo. Gusto na di ko mamatay. Sige ba, kini, yan yung buhaton mo karon. Ipagawas tanang manok, ipagawas tanang kanding, ipagawas po tanang baboy. So ipagawas mo na to sa master, pagawas yung kanding, pagawas yung baboy, pagawas mo yung manok. Yan, bali sa yung master. Master, ipagawas ang kutanan niya, kung sa may feeling, murag kaayo sa pakiramdam. Napay na usab sa iyang balay? Wala. Ang problema kung sa man, dili ang sitwasyon sa panimalay, ang problema ang kasing-kasing. Kaya usahay, entitled kay ta sa kalibutan niya, dili ta kabulong himong grateful, kausay na sa tuwa. Amen ba? Kami nakatry immigrant tao balay, nagamay yun kayo, tindahan man siya. Grabe yun. Karon, by the grace of God, so na nagarinta man may, karon, renta lang gihapon. Pero dako-dako na. Amen ba? So inana si Lord, learn to be grateful. Learn to be grateful. So siya buhat ito, count blessing, don't compare. Usay naga-compare ta. Sige, palayan ta. Count blessing, don't compare. Yan. And everything, give thanks. So, let's try to emphasize sa every word sa verse ito. And everything, sa tanang butang, give thanks. Pasalamati. Whether good or bad, pasalamati kita sa Ginoo. Amen ba? Kaya mo talagang tawag bitaw siya nga. Ito sa verse nga. All things work together for good. Kaya itong bad times sa atong kinabuhi. Kana bang mga kasama sa kinabuhi, mga problema, mga instances sa kinabuhi nga wala kang na-express. For example, kami sa family, pinaka-biggest problem namo, katong nagkasakit si Papa, maglinya kang SPMC, kapoy kayo. Maglinya kang lingap, kapoy jud kayo, grabe ka kapoy. So mutoy murag ka nang himo jud ka nang mobito ko nag-resign ko sa Maguindanao, kay gusto na ko tabangan akong family. Isa jud kay kahimtang. Pero ginahimo na mo siyang kada ba sa among mind, Lord, I know that this is for our good. Nahimo siyang good kinano, kay pinaagi ato nakabig si Papa. That's kada bang maging pasalamaton ta sa any circumstances sa atong kinabuhi, because for this is the will of God for you. So naay mga pamaagi ang Ginoo sa ato nga sulayan ta sa Ginoo ba kung mapasalamaton ba ta sa tanang butang. Sa tanang circumstances sa atong kinabuhi mapasalamaton ba ta. Nabay usahay sa atong kinabuhi nga karon itong natin mga questions sa Ginoo, pero it will turns into Lord, salamat gihapon kay maayo gihapon ka. Learn to be grateful. Don't compare. Count blessing. Usa man ang mga blessing yung na-receive karon. Karon si Manaha usa na receive yung mga blessing karon si Manaha. Karon sa ganito sa 15. Bago lang no? Bagong kasi, nakadawat tao, sweldo, di ba? May pa mo, sweldo. So, imagine, so kung for example, mga simpleng butang na dapat pasalamat sa Ginoo.
kaning hangin nakamata kita karon. Tama? Pasalamatan na to kay Lord, kay uban bitaw wala na gyud nakaginhawa. Nang luspad na gyud. Wala naman ang kinabagi ko na sa Ginoo. Imagine makalingha pa kag hangin. Nami silingan before naga-oxygen sa pastor. Naga-oxygen siya. Just try to imagine ang oxygen sa una tag 800 na per tanke. 800 amot ang karon. Lo kabalo pila karon 800 na kuno ano. Ay 900 na. So ni taas na gyud no. Ni mahal mo ng gasolina. No butangan po ng gasolina ng oxygen. So sumoto nga ni imagine karon 900 katotay 800. So sample na 900. Sa 20 years niya, siyang kinabuhi niya, nag-oxygen siya. Imagine, Pastor, 800, sa 900, 800 na lang, isa ko naman to. 800 times 20. Sorry. Mali ang computation. Sa, everyday man, per day. So, imagine mo, 800 per day, ang iyang oxygen. Grabe, imagine, no? So, 365 days. 365 days times 800. O, imagine, 800. So 298,000 times times 20 years. So 5,840,000 ang magasto niya for 20 years. Just try to imagine, nagagasto siya anak. Pero kita karon libre ra ang hangin nga itong ginalakaw. Pasalamati sa Ginoo na hindi wa kita gabayad anak. Amen ba? Amen. Learn to be grateful. Learn to be grateful. Hangin palandaan. Pero kanang hangin sa ulo, lisod ka na, di na siya. Hangin sa ulo, lisod na siya. Yeah. Always give thanks for all things in the name of the Lord Jesus Christ. Salamatan niyo na to ang Ginoo. So na ako gusto example sa inyo ha. Kani bitong ungrateful, naging entitled sa kinabuhi, kaya na mag-example. Kani nga parable. Matthew chapter 20 verse 1 to 13. So medyo Tagalog na ko siya para maintindihan po natin mga kaibigan. Kasi kung i-English po natin, hindi ko po siya masyadong ma-explain. Kaya Tagalog po muna tayo. Yan. So pwedeng ikumpara ang kaharian ng langit sa isang may-ari ng kupa na umalis ng gusto na ko ma-picture out ninyo para mas masabtan na to. Okay, langit sa isang may-ari sa kupas na umalis ng maaga para kumuha ng mga tao para magtrabaho sa taniman ng mga ubas. Usay naasaya ha? Nasa garden nga, nasa tanong nga, vineyard, nasa tanong nga mga ubas. Okay. So early in the morning, namata siya kay mangita siya o hinahanap niya yung magtatrabaho at mag-harvest ng kanyang tinanim na ubas. Yan. Ganun ko mag-Tagalog yun. So, nung lumabas siya ulit, okay, sa 6 a.m., nakakita na siyang trabahante. Okay, nga mo harvest sa iyang ubas. Pag-abot sa 9 a.m., may nang nakita siyang nakatambay sa palengke. Bro, namali akong verse. Bro, okay. Nawala ang verse 2. Kaya sa verse 2 mo, nakakita siya ang trabahante, 6 a.m., nakakita siya ang trabahante nga mo harvest siya ang ubas. Pag-abot sa 9 a.m., nasa nakita na po sa palengkihan na yung mga nakatambay. Kaya sinabihan niya sila, pumunta rin kayo sa ubasan para magtrabaho at bibigyan ko kayo ng tamang sweldo. Okay, sa 6 a.m., ingon siya sa mga nagtrabaho, ingon siya sa mga tao na magtrabaho ng harvest, tagaan ta mo sa saktong na sweldo. Pag-abot sa 9 a.m., pila gini ka coins, murag 5 coins niya tani. Amo lagi 5 coins. Ang ihatag sa ilang sweldo is 5 coins. Now, or gitawag sa 5 silver coin. So ang isweldo sa 6 a.m. is 5 silver coin. Pag-abot sa 9 a.m., yun siya sa ubasan para magtrabaho, bibigyan ko kayo ng tamang sweldo. Pila ganyang sweldo? 5 silver coin. Usa orasa to? 6 a.m. and 9 a.m. So pareha silang sweldo, 6 a.m. 9 a.m. Pag-abot na po kaya pumunta sila. Tapos ganun din ang ginawa niya nung lumabas siya ng bandang alas 12 ng tanghali at nung 3 p.m. So sa 6 a.m., same gihapon. So muning sweldo ninyo, 5 pieces of silver coin, 9 a.m., 12 a.m., and 3 p.m. So same lang gihapon ang sweldo. Now karon, nung 5 p.m. na, may mga nakita pa siyang mga tao sa labas, bakit nakatambay lang kayo dito buong araw? Ang tanong niya, wala po kasing nagbigay ng trabaho sa amin, sagot naman nila. Pumunta din kayo sa ubasan, sabi niya sa kanila. Nung gumabi na, so same lang gihapon, same ang sweldo, same tanan. Nung gumabi na, sinabi ng may-ari sa manager niya, tawagin mo, nanagin sa unang business niya, nanagin sa una. So, tawagin mo na ang mga nagtrabaho at ibigay mo na ang sweldo nila.
Simulan mo doon sa mga huling ng trabaho. Sa oras sa ganyan ang last ng trabaho? Alas 5. Okay. Sugod na. Nung lumapit yung pinasok bandang 5 p.m., isang silver coin ang natanggap ng bawat isang silver coin din tanan, sorry, lima na ako. Isang silver coin tanan. So, ang natanggap ng bawat isa sa kanila. So, kada isa sa ilaha naka-receive og 1 silver coin. Now, karon, pagtapos lumapit yung naunang pumasok katong pinakauna ang ni katong sa oras sa gini pinakauna ng trabaho, alas 6. Umasa sila higit pa ang matanggap nila, pero tig-iisang silver coin lang din sila. So imagine 6 a.m. ka nagtrabaho na human ka og 5 p.m. pero ang imong sweldo nimo 1 silver coin. So nag-expect sila na mas dako ang ilang sweldo. Na next, pareta. Nang matanggap nila yun, nagreklamo sila sa may-ari. Sabi nila, 1 oras lang nagtrabaho yung huling pumasok pero parehas ang sweldo binigay mo sa kanila. Samantalang kami at buong araw namin tiniis ang init. Sumagot naman ang may-ari sa isa sa kanila, kaibigan, hindi ko kayo dinaya. Di ba pumayag kayo na tagi-isang silver coin ang sweldo nyo? Nag-gets ninyo ang point? O sige, promise sa tagiya? 1 silver coin ang trabaho. Puno nang reklamo sila. Nanay sa mga, Lord, ang trabaho man ko, naningkamot man ko. Sila, Lord, na wala may ginabuhat. Pero sila man ang dato. Kami pobre. Tama? Kaya naman, dili ta grateful. Naging entitled kani mga tauhanan ni nga trabaho mami naningkamot kami. Sila nga isa ka oras lang man. Kani panahon nga wala nagsimba, kani panahon ang dato. Kini panahon nga bulihagon, grabe yung bisyo sa kinabuhi. Nagbaligya o puting bato. Tapos sila pa ang dato. Kami ani, pobre. Naningkamot mi og taon. Di ba? So inanat usahay no, sa panimalay, sa trabaho, kung kisa pa itong naulahin ni abot mo pay. Di ba? Di man pares-parehas ang sweldo. Di ba? So na mga compare na dahil sa blessing ba? But remember, nga si Lord nag-promise sa atuwa, nga ihatag niya kung saan best para sa atuwa. Pero ang problema lang, ang atong heart, di ta kabalo, o di ta kabalo, may mong grateful kung saan nasa atuwa. Na-remember na nun ako, yung sa kapasayro sa jeep. Magpasayro sila sa jeep, ang isa nasa paypuntahan dapit. Yan siya na nakakita siya kaning lalaki ba nakasuot og sapatos nga Nike. So pag ingon og Nike gud branded yung sapatos. Yan tanong sa gagawin niya ni chinilas naman siya. O sa pag ako magkasapatos Nike. Tanong siya katabag sa to sa jeep. Nakatinihil lang. Ingon po itong nakatinihil, tanong siya sa wala. Pero sa pag ako magkachinelas. Pagtanong niya sa kato, walay tiil. So ingon po itong walay tiil, kamusta pag ako magkatiil? Pagtanong niya sa to, walay ulo. Ay, di ba? Walay pamungot ba? So ingon po itong walay ulo, so kamusta pag ako magkaulo? So na ba, learn to be grateful for what you have, right? So, amen ba? Learn to be grateful. Don't compare. So ihapa ang mga panalangin na gihatag sa Ginoo sa imo. Don't compare. Katong nga joke ito, dahil katawa to ba? Pero kamo less lang. Ito, okay lang. So, next, sa ito muna gani ang C. So ito C. Count your blessing. Don't compare. Ayaw i-compare. Count your blessing. Next is positive perspective. Positibo nga panglantaw sa kinabuhi. Inani ba ta? Positibo sa panglantaw sa kinabuhi. Ingon sa verse, when the peace of Christ rolls in our hearts, thankfulness overflows, even in the darkness of times. Kaya ito na yung mga circumstances sa kinabuhi, mga kangit-ngit sa kinabuhi, mga problema sa kinabuhi nga kung saan hindi mo kaya nga i-handle. Pero positibo, gihapon ka sa panglantaw nga, ang Ginoo gid ang mo-provide gid sa imong mga panginahanglan. And then you begin to be grateful nga, maski unsa nga circumstances sa kinabuhi, maski dilisod kay sa i-handle, pero pasalamaton gihapon ka. Tungod kay naa kay maayo nga panglantaw sa kinabuhi. So we can praise God for His life, in His sovereignty. Kana bitong lindot gyud kay nang mag-worship ka sa Ginoo, kana na kay na-encounter nga problem, di na grabe mong pagtuo sa Ginoo. Positibo mong panglantaw sa Ginoo nga
ang Ginoo gyud nga mo settle gyud sa tanan. Kapila gyud ko nag-counter na every time I worship mo pulong na ko luha. Kay maayo gyud kay ang Ginoo gyud. Maayo gyud kay ang Ginoo. Positibo ang akong paglantaw gyud nga. Kung unsa man ang may tabo sa akong family, kung unsa may tabo sa akong career, usay may tabo sa akong usay mga problema nga masinapit sa akong kinabuhi. Positibo akong paglantaw ang Ginoo gyud mo provide o ang Ginoo gyud magita gyud pamagi. Kung sa sulbaron gyud niya nga atong mga problema. Positibo nga paglantaw. Kaya increase your appreciation and lower your expectation. Basahan na natin mga igsoon. Let's read again. 1, 2, 3, go. Increase your appreciation and lower your expectation. Kasi nag-expect mo tanda ko, you expect more. Lord, gusto ko more. But increase your appreciation. Ma-appreciate yun mo. O ma-enjoy yun mo kung saan nasa imo. Imagine lang mga igsoon, natin survey din eh. Imagine, when it comes sa food, sa tibok kalibutan, survey sa tibok kalibutan na. When it comes sa pagkaon, there are 800 million malnourished and 20,000 children dying daily. Imagine mo na, pero kita makakaon kita sakto. Amen ba? Makakaon ta sakto, bahalag sa aking Ginoo sa pagkakaon kita. Pero daghang kay mga tao ka, there are 800 million malnourished, kaya wag sakto nga kaon. Kita makakaon ta, makamerinda ta, makakaon po kita diri sa Armands pag mapalita. So imagine mo ang food daghang kay mga tao malnourished, but kita we are so blessed na makakaon kita. Sa water, sa tubig, di ba usay magreklamo pag kita maputan tag tubig, ay kanigid katawanan gyud kay ni. Di ba daghang kay mga comment eh panirado na lang mo double light kawa ni tubig. Tama. Awa ka district light, sorry. Ay gusto na ko makita ng minaw mo. So imagine sa tubig there are 2.5 billion or 30% lack sanitary condition in clean water. Sa uban, kanang maningkamot kagid gamok halot sa iluta ba? Para makakita lagi ng tubig, makainom lang, balag hugaw. Pero kita, free kayo ng tubig sa ato, di ba? Nya barato kagid kay ang single sa water district kana lang, pag na-maintenance, maputol-putol yun. Pero di lang tamo reklamo, pasalamat gihapon ta nga mobalik gyud ng tubig. Pero sa ilaha, grabe gid wagi tubig. Luwi kay mga bata, dry kayo. Bantay man sa ibang bansa, kumulan pa rin ng tubig. Pag makita sila mineral water, masyakit sa usahin. Lakayawan niyo eh. Pero kita masyak niya pag inom sa tubig, di ko kita mapasalamat. Kabantay mo ka ng mga baboy, di mo kaon sila ng tubig niya. Pagka hangad sila, nagpasalamat sa Ginoo na. Di ba? Pero kita, wala hangad ba, Lord? Sa mga hangad, dito na. Pero mga baboy, mga manok, kung kaon sila, mga anak, sila ilang ulo nila. Kaya mamutanon sa lagi magpasalamat sa Ginoo. So next is electricity. Ang kuryente, there are 1.9 billion or 29% sa kalibutan walay kuryente. Imagine ako ni sa Maguindanao ko before. Sa Maguindanao, pag abot ako sa Maguindanao, problema gyud ang kuryente. Di ba dire kay masyak man ta kay hala nag-run out, di ba anak dire? Nag-run dito lahi dito. Hay ni balik ang kuryente. Baliktad dito. Kunya pag mobalik ang kuryente, may kag 5 seconds. 5 4 3 2 1 prano tapos. Yang paabot na po ka 5 ka oras para bago mo balik ang kuryente. Grabe gyud dito gyud problema gyud sa kuryente. Pero naka-experience gyapon ng kuryente. Pero ang uban wa gyud naka-experience usa nang kahayag sa kuryente o kanang gamit sa kuryente. Internet access. There are 3.5 billion or 50% no internet access. Wala gyud internet kita natay maka-data ta, maka-internet ta tama. Kung wala tay wifi natay maka-data ta. Na next, cars sa sakyanan. Di ba? There are 6.4 billion or 84% do not have cars. Apil ng pud mi anak. Apil na tanaw tayo mo sakyanan. Pastor din ka na pastor na mo sakyanan. Tayo mo kami sakyanan. So pero imagine mo karon makaato ka sa church, naisakyanan natay jeep, makalibre pa tag sakay. So daghang privilege gyud kita nga advance kita. So next is education. Dili tanan nga naka-eskwela. There are 78 to 93% do not get college education. So imagine mo na daghang tao nga wala ka-eskwela college. Kung kamo naka-eskwela mo, praise God. Next, roof or panimalay. There are almost 1 billion lack adequate housing. Walay panimalay. Imagine mo kanang ato kada sa downtown, yung mga tao din ang higda sa kilid. Muna sa una ba tapos doon, pag naatay magdala sa CSAF dati nga mga pan, pag naay makita yung mga tao nga tusig
tagaan yung pagkaon, kay luoy kaayo sila. Wala sila ka-experience aning na-experience ito karon. Kasi magreklamo ta, masukuta pag dahil tulo ang balay. Praise God, ganyan tulo ang atop. Kaya naman, pasabutan ng anak kay balay. Tama? Kung wala tulo yung mga atop, kay sa libo, kana wadyo kay balay. So imagine mo, mga tao karon nga, wala naka-experience, wala gyud balay. Ako naka-experience ko kanang matulog bitaw sa kanang bitaw matulog sa magkilid-kilid ba? Experience ko na before, kung kainin niyo kung kapuya yun, lisod yun kayo. So imagine no, kita na tayo matulugan. And then last is worship. There are 400 die daily because of their faith. So imagine no, praise God, we're so blessed na makatigong ta karon kung maka-worship ta sa Ginoo. Amen ba? Amen. Blessed ba ta? Blessed kayo ta. Kaya mo ba, wake up na ka sa Bible, magdala ka Bible, kanay mong kamot nimo, hiwa-hiwaon gyud na sa imong kamot pag magdadala kag Bible. Igagaw na mo na ato sa abroad, di siya makadala Bible. Magani kinaay Bible apps kay maka-open sila Bible sa app sa cellphone. So imagine no, daghan kay mga Kristohano na nangamatay karon because of their faith. But praise the Lord, kita natin sakyanan makasakay patag jeep. Sa una ang mga Christian sa una magpakta sila bukid layo kaayo para lang gid makasimba sa Ginoo. Praise the Lord kay natin tigumanan. Imagine ninyo, sugod pa lang ka, pero ninot na nga atong facilities. Ninot na nga atong mga gamit. Grateful ba ta na kitagata sa Ginoo ni? Amen ba? We're so blessed. Naka-aircon ta, ang ubang taon may pa. Nasa gawas, makapaypay igang kayo, makasimba lang sa Ginoo. Kita daghan king privilege ka gihatag sa tuwa sa Ginoo sa tuwa. That's why we need to learn to be grateful. Count blessing. Positive perspective. Nagkakata mong example kung sino nakita ninyo? Dua ka tao. So pa? Nagitara. Nagitara. Naapoy. Isa pa? Sa pinakita ninyo? Baso? Saan baso na? Kani? Ay baso? Kini? Ay drink pa niya siya. Anong baul? Baul na ni? Baul? Hindi, wala ni siya. Isa pa nakita ninyo? Tigulang, dua katiguang. Wala ko may nakita lahat, botilya, botilya. Saan ka nakita ninyo? Kini? Kada mo angel. Saan ka nakita ninyo? Kita mo kurtina? Kurtina? Yan. So dahil mo nakita no? Pero kung sa first ninyo kita sa picture, kung saan nakita niyo una? Dua katiguang gidayon. Pero kung tan-awon pag hindi mo siya kaayo, daghan pa kayo nasa picture, tama? Inana ta usahay. Nagalantaw ta kung saan problema, sitwasyon sa kinabuhi karon. Wala na to nalantaw kung saan kayang buhaton pa sa Ginoo. Amen ba? Daghan pa kayang buhaton ng Ginoo sa atong kinabuhi. Learn to be grateful. Positive perspective. Sa una, letter C, count blessing, don't compare. Number 2, positive perspective. Okay, last. Recipient of grace. So, okay. So, count your blessing sa karong adlaw. Usay pulo ka butang ng pasalamatan mo karong adlaw. Pwede mo ma-mention sa imong hunahon na lang. Pulo ka mga butang pasalamatan sa Ginoo. Hangin, tubig, pagkaon, wapang asawa. Pasalamatan na, pastor. Wapang asawa. Pasalamatan na. Isa pa. Hanggang pasalamatan sa Ginoo nga, nakamata pa ka, di ba? Makaon pa ka. Mga pulo ka butang pasalamatan sa Ginoo. Then positive perspective, increase your appreciation and lower your expectation. Number 3, we are recipient of grace. We are undeserving. So, kasi pasabot ang recipient of grace? Tagadawat sa biyaya ng Lord. So, kita ang nagadawat sa panalangin sa Ginoo. So, muna daghang kay mga entitled sa mga tao karon. Kaya wala din na nasabtan nga tanang butang mura bag tanang butang kita ra ang nagadawat. Mura bag kanang ang Ginoo ang nagahatag sa tuwa, kita ang nagadawat. So dili ta entitled nga moangkon nga atuan Kung ito kay mga tao dito magkit-away sa luti kay nagunasan na among amani namin pitulo. Di ba? Magpilat hanay, magtinigbasay. Suluoy kaayo. So we are recipient of grace. Tagatanggap na tayo biyaya ng Lord. But kini we are undeserving. This is the kind of grace mga igsuon na dili kita deserve. Unsa ang grace? Grace is the unmerited favor of God
that save us and give us the desire, the power to do His will. Ang grace ni Lord, kanabang dili ni siya kaning bastang regalo lang, na ay nagsakripisyo ani. Nag-gets niyo ang point? For example, inani, for example, na ay competition sa lumba, dagan ba? Running or so tawag na marathon. Na lumba marathon. Tapos ako nga nag-implement sa maong nga contest. Ako ang mo-decide kung kinsa ang mudaog. For example, naglumba si Pastor Gerson, si Kuya, si Red, si ano. So for example, nagdagan mo tanan. Tapos ang nakadaog si Pastor nakadaog. Pero kay tungod kay ako man ang tawag ni ako man ang tag-iya, ako man nag-implement sa running. So pwede na kong ingon nga ang nidaog si Kuya Tutski. Kung ikaw nakadawat ato ya, kung sa po nakadawat kaya, kasi tawag ato grace, dili sa grace ang tawag ana. Ang tawag ana daya. O ikaw minidaog siya kita nga mo daya gid siya. Pero reward na siya, dili na siya grace. Kaya for example, naluhod ko sa iya ha, kay kanabang kinahanglan ko niya. So instead nga ikaw na daog, gihatag na ko sa iya ha. Dili na siya grace. Ang grace inani. Ako ang tawag ni tag-iya or ganang organizer. Ako ang organizer sa mga competition. Tapos ang anak nako, for example ako anak, ni-apply sa running. Nya karon ni daog sa running, abot sa lumba, siya ang nidaog. Pero kay siya ang nidaog, pero gihatag niya sa imong pastor, siya tawag na. Muna ang grace. Nagsakripisyo siya, pero ayang sakripisyo siya ang kaduogan para sa imong. Indana ang grace. Ang grace mga igsoon, dili lang siya kanang gift lang na ay nagsakripisyo ana. Kinsa ang nagsakripisyo? Si Jesus. We don't deserve it. Di ta deserve mo dawat sa grasya sa Ginoo. Tinuod ba? Dili kita deserve tungod sa atong pagkamakasala. Tagaan ng example. Kato dito nagilansan si Cruz, gilansan sa cross si Jesus. Di ba na siya kauban nga duha ka buok nga mga kawatan. So mga dahang kay mga atraso sa kinabuhi. So and then okay, muli nitago. Okay. Ingon siya nga, di ba katong isa ningon sa nag-BBI siya, sige daw kung Ginoo ka, o sige daw kung Ginoo ka, luwas na imong kagalingon ba? Yan luwas sa kun ba? Kung Ginoo ka. Pero sa tubag sa isa, and we indeed are suffering justly for we are receiving what we deserve for our deeds. Kapalo ba ka nagayag-yaga ka? Nakita man ang dapat yun ilansang din eh. Deserve man nato ni. Kita ang deserve. Makasala man ta, pero kinitawhanan ni. But this man has done nothing wrong. Noon sa man ka, kita ang deserve yun na ilansang din eh. Wala imo nakita imo kagulingin mo, daghan kay kang gipatay, daghan kay kang gikawat. Deserve nato ning duha. Pero kinitawhanan ni, dili yun niya deserve. Sa tubag niya. And he was saying, Jesus, Jesus, remember me when you come in your kingdom. And he said to him, truly, I say to you today, you will be with me in paradise. Nabay gibuhat ang lalaki para maluwas siya o makauban niya ang Ginoo sa paradise. Wala siya gibuhat, tama. Nituo lang siya. Muna ang kagalawasan ng igsoon. Ang grace, it is not by works, it is by faith. Wala man siya gibuhat para dawaton siya sa Ginoo. Wala siya gibuhat. He believes. Just try to imagine, kini nga tauhanan ni, ingon siya nga, Lord, di ko na ko deserve. Kaya makasala pa. Kasala din ko. Pero ingon ang Ginoo, today, insya, truly I say to you, today, you will be with me in paradise. Just try to imagine mga igsoon. We don't deserve His grace, but He gave us. Usa ang grace? Grace is God's gift, received by faith, available to all. Dili na siya, ikaw, isimba ka, imo nga lang, no. Para sa tananin. And letter C is Christ is the means. And letter E, usang reward? Eternity is the reward. Iman, mga igsoon, sa atong message karon, beware of entitlement. Be, sa ang solusyon? Be grateful. Grateful ba ka karon na na-receive nimo ang grace ni Lord? Amen ba? We don't deserve but He gave the grace.
Mga igsoon, this is what I experienced too sa akong kinabuhi. Before, bisyo na ako'y bisyo. Elementary pa lang ko na ako'y bisyo. Then one time, nangaligo, may sapa. I almost died. Kaya di mo kabulmo lang mo eh. Karon, bulutaw na lang. Yung mga mo sa labida akong tiyan. So, just try, na-imagine ako before, grabe ang favor ni Lord sa ako ah. I almost die. Happy ko malumos yun. Feel ako kumatay na di ko ato matay. Pero dahil gigamit si Lord nga lawason ko, duha to sila, ang isa niingon siya. Tinuod niya, ang isa niingon siya nga, sa nga ay luwas sa pre, kaya daghan mo na nga mati ato nga sapa. Yung isa nga, pre, ayaw, ayaw, luwas sa bay, sagdi lang. Ito ba ko to sa, Dilitis, tabangan na to, mo to, gitabangan ko nila. Duha mo gumihakit na lumos. So gitamag, giambak gitsagid, gitabangan gid niya, grabe gilang nakuha to. Katong nga time ko, na akong manghod, during sa ilang pagkaon nila, ginapray ko nila. Ginapray, Lord, si Kuya, ubali sa kanunay, ang pini siya. So just try to imagine, grabe ang favor ni Lord sa akong kinabuhi. Ug na-receive yun ako ang tinuod pag yun na grace. Ug muna nga na ako karon dinhi because of His grace. Dili na to deserve, pero grabe si Lord ka maluluyon. Grabe si Lord muhatag sa iyang grace. Nagsakripisyo din siya para din sa tuwa. Namatay siya para sa ato. And that's grace. Now, are we grateful? Grateful ba tayo mga igsoon? Praise God. Biyangin akong tanan sa pagpanindog. Shall we pray? Father God in heaven, Lord, salamat kay Ginoo. Nga namay time sa among kinabuyamahan nga entitled gid kay mi. Dili mi kabulong pasalamat. Nagunahon na mi ang tanang butang nga naa sa mo, amo agit ni. Dili mi grateful, Lord, nga imo gipiya lang ni sa amo, nimo sa amo nga. Hindi na mo mi entitled, Lord God, nga pwede mi makatamak sa ubang tao, pwede mi makapasakit sa ubang tao. Daghang mga instances sa among kinabuhi, Lord God, na himo mi entitled. Ug dili mi grateful, Lord, sa mga butang nga gihatag nimo sa mga. But thank you, Lord, because of your grace. We don't deserve your love, Lord. We don't deserve your grace. Pero imo kining gihatag ka namo Ginoo. Tungod kay nahimo mi entitled dinhi kalibutan. Imong gipakita sa amo karon, Lord, nga wala gibutang sa kalibutan ng mahal nga amo. Nakakita ng gikan din sa imo, Lord, tuduay kami kanunay nga may magpasalamaton kami. Dili mi mag-compare, Lord, sa mga butang kung saan naa sa uban. Magiging grateful kami, Lord, kung saan naa sa mga. Salamat kay Lord, nga mo kami i-bless, nga makasimba kami, Lord God, hindi nga komportable kaayo nga lugar. Salamat kay Lord, nga we're able to worship you, Lord God, in spite, Lord God, sa mga circumstances sa among kinabuhi. And salamat kay Lord, ngayon mo kami kitagaan ug maayo nga perspective sa kinabuhi. Nga whatever happen, whatever circumstances sa among life, Lord, we will learn to be grateful. Salamat kay Ginoong Diyos na naglawa. We bring back all the glory to you alone. In Christ, we pray, give thanks. Amen.
Lord, sa imong grasya Ginoo nga karon nagbago sa among kinabuhi. Salamat kay Lord na imong iparealize sa mga Ginoo nga it's all because of your grace. It's all because of your love, Lord God. Mo naka-experience Lord God ng tinuod nga joy sa kinabuhi. Thank you, Lord God, for everything you done in our lives. Lord, I pray sa matag sa kanang Ginoo Dios another dapod nga knowing nga among ma-experience, Lord God. Other week na po sa trabaho, sa pag-eskwela. Ako nag-pray, Ginoong Diyos, nga ikaw mag-bless sa mga nagtrabaho, Ginoong Diyos. Ikaw mag-hiya kanila, magkatag-usog, peace of mind, love, Lord God, sa ilang pagtrabaho. May mo silang blessing, Ginoong Diyos, sa ilang pagtrabaho. I pray, Lord God, sa may mga negosyo. Ako nag-pray, Lord God, na ikaw magpadahin, Ginoong Diyos, sa pag-sustain, Lord God, sa among business. And I pray, Lord God, na may mo kaming honest, Lord, sa among pagbaligya. Magiging mo kaming blessing, Lord God, sa among mga negosyo, Ginoo, na ma-share gihapon mo si Christ, Lord God, pinagi sa among business. And I pray, Lord God, sa mga estudyante, I pray, Ginoong Diyos, na may mo silang buutan ng estudyante, Lord, na makita si Jesus sa ilang kinabuhi, sa ilang mga classmate, sa ilang teacher, Lord God, maging honest sila, Ginoo, sa ilang pag-exam, sa ilang mga quizzes, sa ilang pag-eskwela, Lord God. Aron may mayo mo pangalan, Ginoo Diyos, sa ilang pag-eskwela. I pray, Lord God, sa mga balatian, I pray, Ginoo Diyos, na I pray, Lord God, for their healing. I pray, Lord God, sa mga matawag sa ka-family, kung may mga problema sa pamilya, Ginoo Diyos, I pray, Lord God, na ikaw ang sentro, ikaw, Ginoo Diyos, mahinungdan, Lord God, sa pagkaulian, o hinungdan, Ginoo Diyos, sa pagkaulian ay o pag-ugmain. I pray, Lord God, sa matawag sa pamilya, Ginoo Diyos, magpadayon sa pag-igugma nga gikan sa imo, Lord God, aron mas ma-emphasize o mas makita pa naman, Lord God, ang pag-igugma ay, Lord God, sulod sa pamilya. I pray, Ginoo Diyos, magpadayon kami may magugmaon sa mga tao, Lord God, nagapalibot ka namo. Even sa mga tao, Lord God, na wala kami Kristo sa kinabuhi. Pagkaon may desire, Lord, na share sa ilaha, Ginoo Diyos, kung sa kamay ka, Lord God, sa among kinabuhi. Kung saan yung gibuhat dito sa Cross sa Calvary. Lord, salamat kayo sa matagos sa kanakaroon. We pray, Lord God, even sa among government. We pray, Lord God, for our President. We pray, Lord God, sa among Vice President, sa cabinet members. We pray, Lord God, sa mga senators. I pray, Lord God, sa leadership, Lord God. I pray, Ginoong Diyos, ngayon kung mag-hatag kanila, Ginoong Diyos, sa sakto ng mga butang na pagkabuhato kung magigan sa iyong mga pulong. I pray, Lord God, na sa mga senators na nagpadayon sa pagbuhat ng balaod, Ginoong Diyos, magigan sa iyong mga Lord. We kayo, Lord God, sa among bansa. I pray, Lord God, sa among mga sitwasyon, kamon sa among country. I pray, Lord God, na igbago, Ginoong pangalan, Ginoong Diyos, na all of us Christians, Lord, kapakita mo ang love na nagikan ng Christ. We're continuing, Lord God, to pray for our country, even, Lord God, sa pagtapos sa kalibutan ng Lord. Lord, we don't know, Lord God, kung sa maubalik ito. But I pray, Lord God, na may ready kami. And at the same time, Lord God, mga tao, Ginoo Diyos, na opero sa kinabuhilag, mga loved ones na mo, Lord, we're able to share to them, Lord God. Salamat, Lord God, ng adlaway. We bring back all the glory to you, Lord. And now, the love of God, and the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all.